Morning. Praise the Lord. Salamat po sa Zion Movers. Kahit medyo may mga rayuman na yan, tingnan nyo naman, di ba? Alright, so dagdag ko lang po doon sa announcement ni Ate Gina kanina. December 6 po yan, Saturday, 6 p.m. Ibig sabihin po noon, wala na tayong Sunday service, no? Yung December 7. Yun na po yung ating worship service, yung December 6. Okay, Saturday. Alright. And just a few announcements. Wala namang no? Wala tayong bisita ngayong umaga. Few announcement po. Kung nakapapansin niyo po yung ating PWD lift elevator ay tapos na po siya, kaya lang kailangan pa nating kumuha ng permit to operate sa building official sa munisipyo. So nung Friday po ay nag-conduct na ng load test. Halos half day po silang nag-conduct ng testing dyan at pasado na po tayo doon sa testing. At isasubmit po nila yung result niya sa Department of Labor and Employment. At winitnessan po namin yan, kasama ko si David. Tinignan namin yung operation. Niloadan nila yan ng 1 tonelada. At pinanikpanaog, iba-ibang measurement ang ginawa. Pati yung elongation test nung kadena, lahat to, chinek nila at pumasa na ho. Kaya lang, yung lahat ng results na yon isasubmit pa sa munisipyo para po inspeksyonin naman ng building official. At pag okay ng lahat, saka palang ho nila tayo i-issuehan ng permit to operate. And that's the only time that we can use the elevator. Kaya kung nakikita nyo tapos na bakit hindi natin ginagamit, dahil meron pa po tayong prosesong dapat daanan to make everything safe. No? So pag-pray nyo po, isang na lang, isang hinga na lang, natapos na rin po natin. Okay, tayo po ay saglit na yumukot, manalangin. Ama naming Diyos, aming Ama, lumalapit po kami muli sa iyo sa mga oras na ito. At minsan pa, hinihiling po namin na tulungan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita sa umagang ito. Tulungan mo po ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid upang ito ay ma-deliver ng maliwanag at maayos. Ganon din po, tulungan mo ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito na ito ay kanila pong maunawaan at maintindihan. Higit lalo sa lahat, ito po ay aming maisagawa sa aming buhay. Salamat po aming Ama sa iyong pagtuturo sa amin, sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Tayo po ngayon ay nasa chapter 19 na ng Book of Leviticus sa patuloy na pag-aaral natin ng Book of Torah. At ang ating tatalakayin ngayong umaga, God willing, ay matapos po natin ang verses 1 to 18. Medyo mahaba po kasi itong chapter 19. At ang title po natin, as you can see on the screen, The Pursuit of Holiness. I don't know if many of you have watched the movie ni Will Smith na ang title po ay The Pursuit of Happiness, na kung saan meron po siyang anak na at nag-iisa niyang tinataguyod at pinapasok niya lahat ng klase ng trabaho para mabigyan ng kaligayahan at magandang kinabukasan yung kanyang anak. And sa ating pong kapanahunan ngayon, makikita natin na isa lang si Will Smith na sumasalamin sa mga maraming tao na ang kanila pong pinupursu sa buhay ay magkaroon ng kaligayahan. Bihira ho siguro sa tao ang nag-iisip that they will pursue holiness. But majority, ang pinupursu nila, ang hinahabol nila, ang hinahanap nila, ay happiness, no? Kaya ang title ng movie, The Pursuit of Happiness. But this morning, sa tingin ko po, mas mahalaga na ang ipulso natin ay ang holiness. Because
Kapag yun po ang ating nasumpungan, kasunod na po nun ang happiness. Kasi pwede kang maging happy, pero hindi ka magiging holy. Pero pag ikaw ay holy, sigurado po ako, ikaw ay magiging happy. Di ba? Kaya ang iniutos ng Diyos sa Biblia ay hindi to pursue happiness. Not to look for happiness, but to pursue holiness. Kaya ang malaking katanungan ay paano ba natin ipupursu ang holiness? No? Paano ba natin hahanapin ito? Ang kabanalan. Ito ba ay abstract? Ito ba ay mahirap? Hindi ba madaling gawin ito? Imposible ba siya? Well, kung ito po ay imposible, hindi po iuutos ng Diyos. Actually, ito po ay utos ng Diyos. Hindi po yan something optional. Yan po ay inutos ng Diyos na ipursu natin ang holiness. Kaya kung ito ay imposible, hindi niya ito iuutos sa atin dahil hindi natin magagawa. So ibig sabihin, kaya niya inuutos ito, ay nandoon po ang possibility na ito ay magawa natin. Unang-una po ay talakayin natin yung pagtawag ng Diyos. This is a call from God for each and every one of us to live a holy life. Ang sabi po dun sa Leviticus chapter 19 verse 2, "You shall be holy." Hindi po optional yan. You shall be holy, sabi ng Diyos sa kanyang mga tao. "For I, the Lord your God, am holy." So kaya, nung sinabi ng Diyos na I, the Lord your God, am holy, ibig sabihin, siya po yung pinaka-example. Siya yung ating pamamarisan ng holiness. Meron tayong modelo na pamamarisan how to live a holy life. Ang Leviticus chapter 19 po ay tinaguri ang Old Testament Sermon on the Mount. At minsan pa ito po ay tinatawag na Torah within the Torah. At ang Sermon on the Mount, no, outlines kingdom living. Yung Leviticus 19 naman po defines how God's covenant people are to live distinct holy lives. So kaya yung Sermon on the Mount ng Panginoong Jesucristo sa chapter 5 to 7 ng Book of Matthew, ay ang pinaghugutan din po nito is yung Leviticus chapter 19. Kaya sinasabi ng mga Bible scholars na ang Leviticus 19 ay ang Old Testament Sermon on the Mount. As I have said earlier, holiness is not abstract. Kasi minsan, paano ba ako magiging banal? No? Iba-iba siguro po ang concept natin kung ano ang ibig sabihin ng kabanalan. Well, as far as God is concerned, as far as the Bible is concerned, it is practical. So, ang pagiging banal, ang pamumuhay sa kabanalan, ay isang practical na bagay. Ito rin po ay measurable. Ibig sabihin, nasusukat. No? May measurement siya. And most importantly, it is commanded. It is commanded not by Moses or Aaron, but it is commanded by God to all of them. So if it is a command from God, wala ho tayong option dyan, kundi sundin. Dahil pag hindi natin sinunod, we are violating or we are against God, then we are sinning against God if we don't heed to His command. Wala ho tayong option dyan, no? Na hindi sundin yan. Yan ay dapat sundin. Kaya pag hindi natin sinunod, ang utos ng Diyos na tayo ay magpakabanal, then tayo po ay nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. And we are called as God's people to reflect His character. Paano makikita ng tao ang karakter ng Diyos?
ang visual aids nila ay walang iba kundi tayo. Tayo ang titingnan. Tayong mga mananampalataya. Kumbaga sa panahon nila, silang mga Israelita na piniling bayan at piniling tao ng Diyos ang dapat na mag-reflect ng karakter ng Diyos. Sa pamamagitan nila ay makikita ng tao ang karakter ng Diyos. Simply saying, sa pamamagitan po natin ay makikita ng mga tao ang karakter ng Diyos sa atin. Nagre-reflect para tayong salamin na pag tiningnan tayo, ang nakikita is the reflection of God's character. Wow, ang bigat, ano? Di ba? Yun po ang tingin, ang dapat na maging tingin sa atin. So the command, be holy, is not optional. It is the believer's duty and privilege through God's grace. It is our duty, at the same time, it is a privilege. Dahil hindi po lahat ng tao ay ine-expect ng Diyos na magre-reflect ang kanyang karakter. May mga pinili, sinet aside ang Diyos para ang kanyang karakter ay mag-reflect. At kung ikaw ay mananampalataya, then isa ka sa ine-expect ng Diyos na magre-reflect sa iyo ang kanyang karakter. At inuutos niya yon na i-reflect mo yon. Inuutos sa ating lahat po yon. No? Kaya hindi optional yan. Ito po ay katungkulan natin na i-reflect ang holy character ng Diyos. Now, holiness flows from the nature of God Himself. So, siya yung source. Hindi po tayo. Kaya nga para lang tayong salamin, i-reflect lang natin. His separateness, His purity, and His moral perfection. Kaya kahit nasa opisina tayo, nasa negosyo tayo, nasa paaralan tayo, nasa pamilya tayo, nasa community tayo, this is what is expected of us, Christians, to reflect the holiness of God, the character of God. Kaya kapag nakikita tayo ng mga kapitbahay natin, kaibigan natin, kaopisina natin, kaklase natin, dapat ang nagre-reflect po ay ang holiness ng Diyos. Kaya natin gawin? Kung tayo lang mahirap, baka imposible pa. Kaya nga, nandiyan po yung grace ng Diyos para mangyari yon. Pero, kailangan no tayong makipag-cooperate sa Diyos. Hindi niya tayo pupwersahin. Pero ine-expect niya na tayo ay makikipag-cooperate sa Kanya. Ano po yung mga supporting scriptures natin dito? In 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy, for I am holy. It is repeated several times from the Old Testament up to the New Testament. In Leviticus chapter 11 verse 45, you shall therefore be holy, for I am holy. And mind you, hindi ito sinasabi ng Diyos kung kanino lang. In the Old Testament, in the book of Leviticus, ito ay sinabi niya, ipinag-utos niya sa kanyang piniling tao at piniling bayan, ang Israelites. In our case, since we were adopted into the family of God through the Lord Jesus Christ, we are considered spiritual Jew. And so therefore, we are commanded by God, no? Na for us to be holy, kailangan i-reflect natin yon. Sabi nga po sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. This is what is expected of us, Christians, born-again believers. Tayo po na nagko-confess that Jesus lives in us, that we are the temple of the Holy Spirit. Hindi po optional na i-reflect natin o ihayag natin or makita sa atin the very character and the very holiness of God. It's a privilege
Imagine niyo po, hindi lahat ng tao yan. Kundi yung kanya lang mga pinili, yung kanyang yung nanampalataya sa kanya, yung nagsasabing sila'y born again Christians, sila lang po yun. Hindi po lahat ng tao yan. Kaya po privilege yan eh. But at the same time, it's a duty. It's a duty. So, second point, tingnan po natin yung principles of holiness. Unang-una, holiness is a commanded responsibility. Again, holiness is a divine command, not a suggestion. So God is not suggesting na tayo ay maging holy. He is commanding us to be holy. And it is divine because it came from God. It did not come from Moses. Hindi ito pinag-utos ni Aaron being the high priest. Kundi ito po ay utos galing sa Diyos. Ibig sabihin, sakop ng utos na ito. Pati si Moses, pati yung high priest, sakop silang lahat ng utos na yan. At lahat sila ay dapat tumupad dyan sa tungkulin na yan. God's voice through Moses required His people to conform their lives to His holy character. So it takes an effort on our part to conform yung buhay natin sa karakter ng Diyos. Meron po tayong desisyon na dapat gawin. Now I am a born-again Christian, then kailangan utusan ko ang sarili ko to conform doon po sa karakter ng Diyos. And those redeemed by grace, are we redeemed by grace? Therefore, we must live differently from the surrounding world. Kaya po talagang, if you live by the standard of God, magiging kakaiba ka talaga sa mga kasamahan mo. Magiging distinct ka sa mga kaopisina mo. At mapapansin nila ito. And you can receive different reactions. Pwede kang pagtawanan. Pwede kang kutsain. Pwedeng hindi ka maintindihan. Pwede rin namang may nakakaintindi sa'yo. Pero ang makakaintindi lang talaga sa'yo ay kaparehas mo ring mananampalataya. Mapapansin nila yan. Iba kang makipag-deal pagdating sa business. You are totally honest. You don't compromise. Makikita nila yan kung ikaw ay estudyante. You don't cheat on the exam. Kung ikaw ay kapitbahay, you are kind to them. So mapapansin nila na you are different. Dahil you are living the very character of God. Kaya talagang mag-expect ka na it's either kainisan ka, it's either kutsain ka, hindi ka maintindihan, kahit yung mga kamag-anak mo, hindi ka nila masakyan, kumbaga, ano ba yung bakit kakaiba ka? Well, ganun po talaga. Kapag ikaw ay mananampalataya at sumusunod at sa Diyos at nire-reflect mo ang kanyang holiness, talagang magiging kakaiba ka sa kanilang lahat, no? Sana in a positive sense. Baka mamaya kakaiba ka dahil ikaw ang pinakamasama ang ugali. Di ba? Hindi naman masama ang ugali ng Diyos. So ibig sabihin, pag masama ang ugali mo, hindi mo nire-reflect ang ugali ng Diyos. Ang nire-reflect mo ay ang ugali mo. No? Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, "For God did not call us to uncleanness, but in holiness." When we were called by God, tayo po ay tinawag din ng Diyos sa kabanalan. Mahirap mang i-comprehend, mahirap i-grasp ng ating isip, pero ito po ang ine-expect ng Diyos sa atin. Na sa kalagitnaan ng magulo at makasalanang sanlibutan ito, ay merong magi-stand out na anak niya na nabubuhay sa kabanalan at nire-reflect ang kanyang karakter.
Number 2, holiness is a countercultural responsibility. So ano po yung una natin? Holiness is a commanded responsibility. Please take note of that. It is a commanded responsibility. Isang utos na may kaakibat at may kasamang responsibilidad sa part natin. Pangalawa po, holiness is a counter-cultural responsibility. Israel was to stand apart from the pagan nations of Canaan. Remember our study last Sunday, di ba? Galing sila sa Egypt, pinalaya ng Diyos, nasa wilderness sila, at dadalhin sila ng Diyos sa land of Canaan, which is the land of promise. Ano ang bilin ng Diyos sa kanila? Huwag niyong gagawin yung ginagawa ng mga Egyptians at huwag niyong gagawin yung ginagawa ng mga Canaanites. You must stand apart from the pagan nations. Ganon din po sa atin. Kaya talagang magiging kakaiba ho tayo eh. Dahil hindi tayo makikisang-ayon, lalo pat alam natin na kasalanan ang ginagawa ng ating mga kasama. Hindi tayo makikisang-ayon doon. Kahit tayo lang yung nag-iisa. Kahit tayo lang yung tumatayo sa katwiran at katotohanan. Medyo you will feel awkward. Siyempre nag-iisa ka eh. Hindi madali yun. Pero tandaan niyo po, hindi ka talagang nag-iisa. Dahil sa kalagitnaan ng karamihan na yon at tumayo ka kung ano ang gusto ng Diyos, nakatayo ang Diyos sa iyo kasama mo at hindi nila kasama. Kaya hindi ka rin po talaga nag-iisa dyan. Kaya holiness meant distinctiveness, imitating God's character, not the world's custom. No? True holiness shapes desires, beliefs, and values that differ from the culture. Hindi po tayo sumasang-ayon, sumasabay, sumasakay sa kultura kung ang kulturang ito, mga kapatid, ay hindi sumasang-ayon sa kabanalan ng Diyos. Hindi natin sasabayan yon. Hindi madali, pero hindi imposible. Mararamdaman mong nag-iisa ka, pero ang katotohanan, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya tatalikuran dito. Hindi ka niya iiwanan dito. And tandaan niyo po, pag tinayuan mo ang katwiran ng Diyos, time will come that God will vindicate you. At makikita mo yan. There is a struggle, of course. There is patience involved. Pero, God is not yet finished yet. Kaya tatayuan ka ng Diyos dyan. Kaya sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world. No? Referring doon po sa sinful world. But be transformed by the renewing of your mind. Number 3, holiness is a communal responsibility. It is a communal responsibility. So the call to holiness was given to the whole congregation of Israel. Hindi po niya binigay ito kay Moses at kay Aaron lang. Binigay niya ito kay Moses bilang isang spokesperson para ipaalam sa buong Israel. So hindi lang po sa isang individual na tao ito, sa leader lang, kundi sa lahat po ng mamamayan. 3 million of them, ine-expect ng Diyos na yung 3 milyon na yon, bata, matanda, lalaki, babae, ay mamumuhay sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga po, holiness is not individualistic. Although as an individual, you live a holy life. But ano po ibig sabihin ng communal responsibility? God's people share mutual accountability to maintain holiness within the community. Ano po ibig sabihin?
Hindi po natin ito tolerate sa ating kapulungan kung meron tayong alam na meron pong namumuhay sa kasalanan. Hindi po natin ito tolerate ang adultery, hindi natin ito tolerate ang fornication, hindi natin ito tolerate ang stealing, hindi natin ito tolerate ang lying. Ibig sabihin po, hindi tayo magpipikit mata at magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan na parang hindi natin alam. Dahil kapag ka po nalaman natin na ang isang kapatiran ay nandoon sa ganoong klase ng kasalanan at nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan po tayo, you are now part of that sin. Kung sa tingin mo kung sa tingin mo nakalibre ka dahil hindi ka na lang kumibo, hindi ka na lang nagsalita, hindi mo kinorek, hindi mo pinuna, kung sa tingin mo nakalibre ka doon and yet nakarating sa iyong kaalaman, then you are responsible now. At kung wala kang gagawin doon para i-correct yan, then kasama ka na doon sa kasalanan na yon. Tandaan niyo po yan. Kasi ayaw natin, di ba? Ay, ayoko madamay dyan. Baka ako pa'y mapasama dyan. Ayaw nating makialam. Di ba? We don't want to get involved. Kahit na alam natin na yung kapatiran ay living in sin, kahit na committing sin, dahil ayaw nating masangkot dyan, hindi na lang tayo kikibo. Hindi natin i-correct yung kapatiran, hindi natin lalapitan para punahin at sabihan. Well, binigay naman tayo ng standard ng Diyos kung anong gagawin natin, di ba? Tinuro naman ho sa atin sa Matthew chapter 18. Anong tinuro ng Diyos? Kung may kasalanan yung kapatiran, lapitan mo yung kapatiran at punahin. Kapag hindi nakinig, dalhin mo sa leader ng church. And yung leader ng church, hindi deal sila. Pag hindi nakinig, dalhin nyo sa buong congregation. Pag hindi nakinig, then excommunicate nyo, huwag nyo nang pagsimbahin dito. Madali bang gawin yon? Yun lang pong lalapitan mo eh. Di ba? Uy, alam mo, nakita kita. May kasama kang ibang babae. Lumabas ka sa Sogo. Madali bang gawin yon? Hindi po madaling gawin yon. Pero kailangan gawin. Kung mahal mo talaga yung kapatid na yon, hindi mo pababayaang lumubog siya sa kasalanan ng todo-todo. At dahil alam mo na, pero hindi mo pinuna, wag mong iisiping wala kang kaparti doon. Bahagi ka na nun. Nagkakasala ka na rin sa harapan ng Diyos doon. Kaya po yung tawag ng Diyos sa holiness ay hindi pang sa Kanya lang. Pang-kongregasyon po ito. At ang bawat isa ay may responsibilidad sa bawat isa. Okay? So kung nakita niyo po akong gumagawa ng kasalanan, tatahimik na lang ba kayo? Dahil natatakot kayo? Hindi niyo ba lalapitan si pastor? Pastor, nakita mo kita. Nangupit ka. So meron po tayong responsibilidad, mga kapatid, sa bawat isa. Alam ko po hindi madali yun. Alam ko mahirap. Pero kailangan gawin. Kung gusto nating mapanatili ang kabanalan ng kongregasyong ito, kailangan po nating gawin yon. Kung merong nasa kasalanang kapatiran, punahin. Huwag itolerate. Lapitan mong mag-isa. Now, hindi ko po sinabing i-chismis mo siya. Dahil pag ginawa mo yon, mas malala ka pa. Ha? Meaning you don't really care. Pag chinismis mo yan. Hindi po yan. No? Kaya sabi ng Hebrews 10:24, let us consider one another in order to stir up love and good works. Number 4, holiness is a comprehensive responsibility. Ano po ibig sabihin natin dyan? Leviticus 19 touches every area of life, from home and worship to social justice
and relationships. Meaning, hindi po tayo banal pag linggo lang. Kahit nasaan man ho tayo, nasa loob ng tahanan, nasa loob ng opisina, nasa loob ng paaralan, nasaan man ho tayo, sino man ang ating kasama, ano man ang ating kalagayan at katayuan sa buhay, hindi po namimili ng lugar at panahon ang kabanalan. Ito po ay magmula sa tahanan hanggang sa labas ng tahanan. Dapat to ito ay nananatili saan man. Now, each section ends with the refrain, I am the Lord. Mapapansin niyo po yan. Pag binasa niyo po yung Leviticus 19, meron po siyang I am the Lord. Pag nabasa niyo na po yun, merong another section, ibig sabihin. No? Reinforcing divine authority and presence. Mamaya, titingnan po natin yung dalawang bahagi na yon. So, the chapter mirrors the 10 commandments. Actually, pag binasa niyo po ang Leviticus 19, 6 of the 10 commandments ay binanggit po doon. At yung pong 4 ay implied. Yung 6 directly, no? Ni-refer doon sa Exodus chapter 20. Yung 4 implied po siya. And emphasizes holiness in all of life. In all of life. Kaya sabi po sa Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Every area of life, every aspect of life, nandoon po dapat yung kabanalan. So let's look at the practice of holiness. Sabi ko, practical yan, measurable, di ba? Ang holiness. And it is not mystical. It is practical and visible. Nakikita po dapat yun. Yung holiness na yan. It shows in everyday obedience. Leviticus 19 shifts from you shall not, di ba? Yun yung nakita natin sa chapter 18. You shall not marry your sister, your brother, your father, your mother. Pagdating po sa 19, hindi na siya you shall not, kundi you shall. Showing that holiness involves both avoidance of evil and active goodness. Basahin natin yung verse 3 onwards, hanggang 10. Every one of you, ito na, dinify niya na po, paano ba yung practicality ng holiness? Every one of you is to revere his father and mother. And you are to keep my Sabbath. I am Adonai, your God. It's one section. Do not turn to idols, and do not cast metal gods for yourselves. I am Adonai, your God. When you offer a sacrifice of peace offering to Adonai, offer it in a way that will make you accepted. It is to be eaten the same day you offer it and the following day. Tama ba tayo? Yeah, when you offer a sacrifice of peace offering to Adonai, offer it in a way that will make you accepted. It is to be eaten the same day you offer it and the following day. But if any of it remains until the third day, it is to be burned up completely. Explain ko po yan later. If any of it is eaten on the third day, it will have become a disgusting thing and will not be accepted. Moreover, everyone who eats it will bear the consequences of profaning something holy meant for Adonai. That person will be cut off from his people. 9 and 10, when you harvest the ripe crops produced in your land, don't harvest all the way to corners of your field. And don't gather the ears of grain left by the harvesters.
Likewise, don't gather the grapes left on the vine or fallen on the ground after harvest. Leave them for the poor and the foreigner. I am Adonai, your God. So, kita ko natin doon sa verses 3 to 10 na yon, no? Kung ano yung practicality ng holiness, dinefine na po doon. Unang-una, revere your parents. Children, listen to me. If you are not revering or honoring your parents, you are going against the commandment of God and you are not living a holy life. Never ever nalalapastanganin mo ang magulang mo. Kaya kapag ikaw anak ay nilalapastangan mo ang magulang mo, ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa kabanalan sa mga oras na yan. Di ba praktikal? Akala natin ang pagiging banal, yung magsimba ka linggo-linggo, yung makita ka nagpe-pray, yung makita ka may hawak ng Bible, yung makita ka nakataas ang kamay habang nagwo-worship. Madaling gawin yun sa harapan ng maraming tao, pero sa loob ng tahanan, walang saysay yung punta mo ng Sunday dito, taas ka ng kamay, may dala kang Biblia, at para kang banal na banal tingnan habang sumasamba, may paluha-luha ka pa. Pagdating naman dun sa bahay, lapastangan ka sa magulang mo. Napakaliwanag po dun sa verse 3. Revere your parents. Bakit to? Honoring parents reflects reverence for God's authority. Dahil sila ang inilagay ng Diyos diyan, ang tatay at nanay mo ang inilagay ng Diyos diyan as authority in the house. Kaya honoring them is honoring the authority of God. Pag nilapastangan mo yan, nilalapastangan mo rin ang authority inilagay ng Diyos diyan. Children, honor your parents. Hindi sila perfect, katulad mo rin. Pag ikaw ay naging magulang na, makikita mo hindi ka rin perfect. Kaya walang dahilan para lapastanganin ang nanay at tatay mo. Kahit na may asawa ka na, hindi ka nagkaroon ng lisensyang lapastanganin ng magulang mo dahil may asawa ka na at may anak ka na at may sarili ka ng pamilya. Mas lalo na dapat mong ipakita ang respeto mo sa magulang mo para kopyahin ka ng mga anak mo. Kung ikaw ay may asawa na at may anak, honor them by all means. Remember, they are not perfect. Yes, may mga mali sila, may mga pagkukulang sila, pero hindi nila nagbibigay ng lisensya sa iyo para lapastanganin sila. Are you hearing me, mga kapatid? Honor our parents. Kahit matatanda na sila. Minsan bingi na yan. Natural, tumanda na yan. Anong gusto mo? Pagdating ng araw, mabibingi ka rin. Maiintindihan mo rin. Nanginginig na mga kamay niya, nakakabasag na yan ng pinggan. Nakakalimot na yan na mag-lock ng pinto. Makulit na yan. Yung kinuwento sa'yo 10 years ago, kinukwento ulit sa'yo hanggang ngayon. Marami nang nakakalimutan yan, pero hindi yan nagbibigay ng lisensya sa iyo para lapastanganin sila. Dahil darating ang araw, darating ka din yan. Or baka hindi mo naabutin yan, kunin ka na ni Lord dahil lapastangan ka. Sabi sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Honor them. Yung pagrespeto sa kanila is one way of honoring them. Yung maalala sila pag birthday nila, that is one way of honoring them. Maalala na sila yung nagdiriwang ng anniversary. Kung sila'y nag-iisa na sa kanilang tinitirhan, dahil may kanya-kanya ng pamilya, dalawin ninyo. Napakalungkot. Napakalungkot po.
Kapag ang isang matanda ay nag-iisa na lang sa bahay at wala na siyang kasama, halos hindi na matawagan ng anak, hindi na makumusta. Siguro naman po maliwanag yung aking At madaling sundin, di ba? Kaya po mga kapatid, pag ino-honor mo ang magulang mo, ang tatay at nanay mo, you are reflecting the character of God. Pero pag hindi mo sila ino-honor, nilalapastangan mo pa, you are reflecting the character of Satan. Now, choose kung sinong gusto mong i-reflect. Choice yan. Hindi yan spur of the moments it is a choice. Kahit anong pang mali ng magulang mo, dahil tandaan mo, hindi ka perfect. Pag naging magulang ka rin, darating ka din dyan. At baka masahol pa gawin ng anak mo sa'yo dahil nakita kung paano mo nilalapastangan ang lola niya. Practical, di ba? Measurable, di ba? Pangalawa po ang sabi ng Diyos, keep the Sabbath. Sabi sa bayang Israel, you have to keep the Sabbath. 6 na araw ang ibinigay ko sa inyo para kayo magtrabaho. Ang isang araw akin. Now, hindi po yan ibinigay ng Diyos doon pa lang sa Sinai, kay Adam and Eve pa lang. Binigay na ng Diyos yan dahil siya mismo on the 7th day nagpahinga ang Diyos. Hindi ibig sabihin pagod siya, kundi everything has been completed and then now it's about time to stop from creating. Siya mismo ang nagbigay ng example na yan to keep the Sabbath. Observing the Sabbath cultivates spiritual renewal and family faithfulness. Kaya nga sabi niya sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. So, inulit lang ni Leviticus kung ano yung nandun sa 10 Commandments, di ba? Bakit to? Kasi yun ang pinaka-foundation ng lahat ng 603 commandments na ibinigay sa kanila. Verse 4, resist idolatry. Siguro naman po, wala na sa ating sumasamba dito sa Diyos-Diyosan, pero maaaring meron pa rin tayong mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na mas binibigyan natin ng priority kaysa sa Diyos. God alone is to be worshipped. Idols enslave and destroy. Kaya sabi sa 1 John 5:21, little children, keep yourselves from idols. Pwedeng trabaho ay maging idol, pwedeng kayamanan, pwedeng yung bahay, sa ganda ng bahay mo, wino-worship mo na, di ba? Panay ang labas mo, panay ang picture mo, loob at labas, tapos ipopost mo, o yung bagong bili mong gamit sa bahay, o yung sasakyan mo. Resist idolatry. Number 4, respect God's rules in worship and generosity. Verses 5 to 10, binasa po natin kanina. The peace offering symbolized fellowship with God and others. Kita niyo po yung unang pinagawa ng Diyos na pag maghahandog sila ng kanilang peace offering. At binilin sa kanila ng Diyos yung bahagi nun. Unang 2 araw pwede mong kainin, pero pangatlong araw itatapon mo na yan. Pag kinain mo yan, you will be cut off. Ibig sabihin, yun po ay pagsuway sa inuutos ng Diyos. Napansin niyo po yung kanina na inutos ng Diyos sa kanila yung tungkol sa pag-harvest? Now, let me explain that to you. Kasi sila po ay agricultural country. So, mga magsasaka at saka nag-aalaga ng mga hayop. So, kung ikaw ay may-ari ng bukid at anihan na, ang utos ng Diyos sa may-ari ng bukid, huwag mong aanihin
yung mga nasa gilid, yung nasa kanto. Bakit to? Ang sabi ng Diyos, yaan ay para sa mahihirap. Okay? At kapag ka na-harvest mo na siya at may nalaglag, habang ano mo siya, bungkus-bungkus mo siyang gano'n at may nahulog, huwag mo nang dadamputin yan. Okay? Kung ano lang yun nasa hawak mo, huwag mong dadamputin yan. Now, kung ikaw naman ay magsasaka ng grapes at mayroong mga bunga na nahulog, huwag mong dadamputin na yan para sa mahihirap yan. Okay? At kung meron mga parang hindi pa hinog, huwag mo nang pipitasin yan. Hintayin, yan ay, pag nahinog yan, ang harvest na yan ay yung mahihirap. Sino po yung mahihirap? Yung pong, tandaan nyo, hindi po sinabi ng Diyos para yan sa mga tamad. Ha? Hindi sinabi ng Diyos na wag niyong aanihin na yan dahil maraming tamad dyan para sa kanila yan. Hindi po. Sinabi ng Diyos para sa mahihirap yan. Sino yung mahihirap? Yung mahihirap po, maaring yung tatay na nag-iisang breadwinner sa family namatay. Wala nang source of income yung family. O kaya sila naman po yung walang kakayahang bumili ng bukid para kanilang sakahin. Kaya nakikisaka lang sila. Maaaring sila po yung mga galing sa ibang mga foreigner na naglalakbay at walang kamag-anak doon, nawalan sila ng source of food para sa kanila yan. Pero, bakit to sinabi ng Diyos, huwag niyong aanihin yan, huwag niyong dadamputin. Dahil yung pong mahihirap, sila yung pupunta para umani. Sila yung pupunta para dumampot. Hindi po pinaani sa kanilang lahat tapos kinuha yung parte ibinigay. Yung mga nalaglag, dinampot at inihatid sa tahanan nila. Hindi po nagpakuha ng mga stab ang Diyos at sa ganitong date, makukuha niyo tong ayuda. Hindi po kahit kailan nagturo ng laziness or ng katamaran ang Diyos. Meron silang responsibilidad. Namatayan ka ng asawa, walang breadwinner sa'yo, pero nandyan ka, nandyan yung mga anak mo. Pumunta kayo dun sa bukid, meron kayong aanihin doon. Meron kayong dadamputin doon. Pumunta kayo doon sa grave, doon sa vineyard, meron kayong madadamput doon. Maghintay-hintay lang kayo ng ilang araw, maihinog na yung mga bunga doon, pwede nyong anihin yun. Pwede nyong kainin, pwede nyong ibenta. Pero kayo ang magtatrabaho para gawin yun. Sa madalit salita po, mga kapatid, ang Diyos ay nagturo ng kabanalan, hindi ng katamaran. Kaya ang taong masipag, maghanap buhay, ay praktikal na nagpapakita ng kabanalan po. Kaya kung isang taong masipag, mag-aral, magtrabaho, yan po ay praktikal na pagpapakita ng kabanalan. So akala natin nung araw ang kabanalan, sisimba ka linggo-linggo, attend ka ng prayer meeting, pagdating naman sa bahay, maghugas ng pinggan, hindi mo magawa. Inutusan ka ng nanay mo, di ba? Na ikaw ay maglinis ng bahay, lahat padabog. Pero pagdating sa simbahan, parang napakabanal mong tingnan. Di po. Pagdating sa bahay, ikaw ay masipag, masunurin, magalang sa magulang. Yan po ang ibig sabihin ng kabanalan. Very practical. Very measurable. Very visible. Kaya di ba pag ang anak natin, nakita natin kahit walang utos, masipag, nalulugod ang kalooban natin eh. Pero kung puro hingi, wala namang ginagawa, di ba? Panay pabagsak sa exam. So respect God's rules, not only in worship but also in generosity. So, kaya, paano po yung praktikal na paraan ng pagpapakita ng kabanalan?
respecting your parents. Di ba? Yung pong dapat po mga kapatid, ang church, tayo as a congregation, meron po tayo dapat programa para sa mga mahihirap. Hindi para i-tolerate sila. At ang dapat priority po natin, mga kapatid, kasi yung pong principle na tinuturo ng Diyos dito ay para doon sa kanilang kababayan na talagang hirap sa buhay. Now, applying that principle, mga kapatid, unahin natin yung mga church members. Yung mga mahihirap na church members, walang matanda na, wala nang kakayahan, kahit na anong hanap buhay ng pamilya, talagang kapos at kapos. Baka may magagawa ang ilang church members sa atin. Baka yung mismong church may pwedeng gawin para tulungan sila. Yung mga matatanda na hindi na makakapagtrabaho yan, gusto nyo pa ba mag-opisina yung 85 years old? Siyempre tama lang naman na yung pamilya nila ang unang mangalaga sa kanila. Pero kung sa kabila po ng pangangalaga ng pamilya talagang sila po ay kailangan pa rin ng tulong, then the church must come into the picture. Lalo na po yung mga widow, yung wala ng asawa, yung matatanda na. At yung pong matatanda ng simbahan natin, nakita nyo naman, di ba? Yung pagmamahal ng church na ito, pinagpagawa ng elevator. Yan po ay pagpapahayag ng concern sa mga elderly natin, sa mga PWD. Hindi po luho yan. Kasi nakikita natin, di ba, pagka yung papanik sila dyan sa hagdan, bago makapanik, di ba, 3 oras bababa pa yun, di another 3 hours na naman yun. Hirap na hirap. Yung mga naka-wheelchair natin, hindi makapag-church kasi ang hirap po, nakikita naman natin dyan, di ba, kakargahin sila, tapos kakargahin yung wheelchair, papanik, tapos pababa. So kaya yung elevator po natin, hindi luho yan, necessity yan. Dahil gusto natin, yung mga elderly natin, PWD natin, ay pakitaan natin ang care, at sa pamamagitan niya, maramdaman nila na guminhawa kahit papano yung pagdalo nila rito. Di ba? And yun po ay responsibility ng buong congregation, hindi ng iilang tao. Kaya patuloy niyo pong pag-pray yung ating elevator, wala pang permit to operate yan. So, mga kapatid, these are just some of the practical application of holiness. Mahirap bang gawin? Mahirap po bang gawin ating i-revere yung parents? Mahirap bang gawin to keep the Sabbath? Mahirap po yung i-resist yung idolatry? Mahirap bang i-respect yung rules ng Diyos? Mahirap bang tumulong sa mahihirap? And yet these are the practical ways of showing and living a holy life. You are reflecting, that is the very character of God. Yung pong binabanggit sa atin dyan. Next Sunday po, tatalakay natin itong verses 11 to 18. No? Ayan, napakaliwanag. Do not steal. Do not lie. Do not swear. Very practical. Yan po yung dinefine dyan kung papaano tayo mamumuhay in holiness. Doable siya. Achievable siya. Kayang gawin, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng holiness. Pagpapatuloy natin yan next Sunday po. Tayo po tayong lahat. At tayo po yung umawit sa Panginoon bago tayo manalangin.